Praise God. Pinagpalang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. Kami po ang Rhythms of Grace, ang bandang nakakapiling po ninyo tuwing araw ng linggo. At kami po ay narito, pangungunahan sa pananambahan. Ang lahat ng mga nanonood, nasaan man kayo, kayo patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, samahan niyo po kami sapagkat ang ating Panginoon ay isinugo ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesus. At tayo ay tinubos mula sa pagkakasala. Kaya awitin po natin ngayong gabi, sama-sama. Tinubos tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Tinubos ako, Jesus, sa pagkakasala kanya. Tinubos, tinubos ng dugo ni Jesus. Kaya ako nagpupuri lubos. Kayamanan! Sa kalangitan, sino man sa kanya ay manangin, makakaranas ng dakilang bagay. Sabay-sabay, tinubos! Tinubos ako ni Jesus, sa pagkakasala kanya. Tinubos, tinubos ng dugo ni Jesus. Kaya ako nagpupuri lubos. Tinubos! Tinubos ako ni Jesus, sa pagkakasala niya. Tinubos
purihin ng Diyos. Hallelujah. Yes, there's a new name written down in glory and it is mine. Praise God. Change me, darkness held me down. Jesus pulled me out. I'm no longer bound. I'm so glad He changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've read the order of my story, and it's mine. Yes, it's mine. Sin had left me blind, but Jesus opened my eyes. Now I see the light. I'm so glad He changed me. Now I'm walking free. I've got the victory. See, it's all over me. I'm so glad He changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've read the order of my story, and it's mine. Yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've read the order of my story, and it's mine. Yes, it's mine. And I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I read the order of my story, and it's mine. Yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I read the order of my story, and it's mine. Yes, it's mine. And it's mine. Yes, it's mine. And it's mine. Yes, it's mine. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Panginoon. Dahil sa inyong tinapos na gawa, kami ngayon ay winelcome ninyo sa inyong kaharian, sa inyong pamilya. Kaya ngayong gabi, nagpapasalamat kami sa dugong dumaloy sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Hesus. We sing to you our praises and we lift up your holy name. Jesus.
Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Save your Son, Holy One, slain so I can live. See the Lamb, the great I am, who takes away my sin. Oh, the blood of Jesus washes me. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood is my victory. Oh, the blood of the Lamb. Oh, the blood of the Lamb. Oh, the blood of the Lamb. The precious blood of the Lamb. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Oh, what love, no greater love. Praise, how can it be that in my sin, yes, even dead, He shed His blood for me. Oh, the blood of Jesus washes me. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Oh, thank you, Jesus. Thank you for the blood. Thank you, Jesus. Oh, we honor you. Let's sing it once again. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus wash
washes me. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice to save my life. Yes, the blood, it is my victory. What a sacrifice. What a sacrifice to save my life. Yes, the blood, it is my victory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, we celebrate, Lord, the new life that you have given us. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalang higit sa sapat. Salamat sa inyong kagandahang loob. Salamat dahil kami inyong minamahal. Kaya kami narito, nagagawa naming sumamba at umawit dahil kayo ay pawang mabuti at hindi nagbabago. Kaya naman hayaan mo na pag-usapan po namin ang inyong dakilang pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen. Pinagpalang gabi po sa lahat ng mga nanonood online sa Facebook. Kami po ang Rhythms of Grace. At nakasama po namin kanina, nakasama ninyo kami. Ako po si Kuya EI Joven at ang aking biyanan sa keyboard si Papa Tani Hizon. Ang aking kaibigan naman dito, high school friend hanggang ngayon. Si kumparing Laser, nag-bass guitar, praise God sa buhay mo. Pare. At si Ate Wendy Niebres ang kumanta. Si Kuya Noriel Niebres naman ang aming operator kanina at siyang nag-direct sa amin. At ang aking asawa naman si Ate Faith o si Hipri ang nag-drums at umaawit kami sa Panginoon. Binabati po namin ang lahat ng nanonood online. Praise God! Isa-isahin po natin. Nung last week napakalimutan, sorry po, Kuya Joe Villa, thank you for watching. Yung ating kapatid sa Baclaran Outreach from CLC. Tita Evelyn Tajaman, thank you for watching. Regards kay Gio at kay May. Thank you. And batiin pa natin yung mga kanina pa nanonood. Praise God. Ella, thank you. Thank you for watching. Thank you so much for watching. Diyan sa JPC GMA. Glory to God. And sino pa ba? Mensaheng Buhay. Thank you for watching. Brother Mulong from Baclaran Outreach. Regards po dyan. And Pastor Bishop Ernie Captalan mula sa JPC, Jesus Presence Church, Dasmariñas. Glory to God. Salamat po sa buhay nyo. Pinagpala kayo. Si Regine. Thank you for watching, Regine. Pinsan namin yan. Nasa Bulacan ka pa ba? Okay. Pastor Alvaro, thank you for watching. Regards po CLC Alicia. Christ Life Church po sa may Alicia,
Isabela ay magse-celebrate po ng 5th year anniversary. Congratulations! Dahil ang pagpapala ng Panginoon ay nandyan kay Ate Donna, pinagaling, ni-restore. At dalawa na po ang anak nila, supling nila ni Pastor Alvaro. Regards po dyan, CLC Alicia. And of course, kami po ng aking asawa from CLC Paranaque. Amen. Binabati mo na yung Pastor Noel, Pastor Michelle, Ate Nikki, Kuya Eli, dyan sa bansang Canada. At syempre si Bishop Willie Lanes from the Life Giver Church Worldwide sa Pasig. Glory to God. At sa mga nais pong sumama sa aming devotion, praise God. Salamat po sa buhay nyo. Dahil makakapiling po natin ang aking minamahal na ama. Napanood nyo na po siya noong Tuesday sa mga nakapanood. At ngayon po, siya po muli ngayong araw ng linggo. Kaya tawagin natin ang aking minamahal na Papa, Tirso Joven. Thank you po. Praise God. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos ngayon at magpakailanman. At nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay, ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat binigyan ako ng pagkakataon para makapagbahagi ng kabutihan ng Diyos, ang Word of God. Mga kapatid ko kay Kristo, saan man kayo naroon ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, mahit sa iba't ibang bansa, inanyahan po namin kayo na makiisa sa Rhythm of Grace Fellowship Online. Sino dito ang busy sa buhay? Lahat tayo ay busy. Di ba? Pero tanong, sino ang nauna sa schedule mo? Si Lord o lahat ng iba? Ang ating teksto ngayon ay hanguin ko sa aklat ni San Mateo, kabanatang 6, talatang 23, and the book of Matthew, chapter 6, verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things will be added to you. Hindi lang ito utos, kundi paanyaya ng biyaya ng Diyos. Unahin siya, at siya ang bahala sa lahat. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay tatawagin kong unahin si Lord, ayos ang lahat. Unahin si Lord, ayos ang lahat. Bakit? Ano sabi ng teksto sa Tagalog? Pag sumakita ninyo ng higit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ang lahat na kailangan natin, ibibigay ng ating Panginoon. Kaya unahin si Lord, ayos ang lahat. Ibig sabihin, pag si Jesus inuna natin sa ating buhay, pagka ang ating buhay ibinigay natin sa Kanya ng lubusan, si Jesus ang bahala sa ating buhay. Anong ibig sabihin? Lahat tayo ay may mga pangailangan. Ang mga pagsubok na dinaranas natin, kung minsan parang hindi na natin makayanan malutas. Yan naman katotohanan. Ang pagsubok sa buhay natin. Pag wala si Jesus, mahirapan tayo mapagtagumpayan. Pero pag si Jesus ay inuna natin, pag pinagsikapan natin na pagharian tayo ng Diyos, at namumuhay tayo ng ayon sa kaloob ng Diyos, lahat na problema natin, si Jesus ang aayos. Kung ikaw may sakit, sabi ng ating Panginoon, siya ang ating dakilang manggagamot. Walang mahirap sa ating Diyos na si Jesus. Yung mga imposible pagalingin mo, doktor, mga sakit karamdaman natin. Pag si Jesus inuna natin, pag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at sarili natin tagapagligtas, yung hindi kaya pagalingin ng mga doktor na magagaling, kahit sa ospital na mga inaasahan ng mayayaman, na pag ang kanilang pasyente dinala doon sa Global, Makati Med, Manila Medical Center, ang akala nila, ang mga doktor na nagpagaling. Hindi po, mali po yun. Ang mga doktor sa mga galing na ospital,
Instrumento lamang ng Panginoon. Subalit ang tunay na nagpapagaling, walang iba kundi si Jesus. Ano mang problema natin? May asawa ka, binata ka, dalaga ka, balo ka. Lahat tayo may problema. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa ating pamagat pa lamang, unahin si Lord. Ayos ang lahat. Ibig sabihin, pag sumakita natin ng higit sa lahat na pagharian tayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ang lahat ng problema mo lulutasin ni Jesus. Kung ikaw may sakit na hindi kaya pagaling ng doktor, sinisigurado ng Biblia, pag hindi tayo mag-alilangan, check yun. Kahit na hindi kaya pagaling ng doktor, pagagalingin tayo. Eh mga problema sa pamilya, sa community, sa bayan natin, sa bansa natin, maraming problema na kinakaharap. Alam po ninyo, hindi ito malulutas ng mga abogado, mga senador, mga congressman. Gaano ka man katalino na tao, hindi mo kaya lutasin ang problema ng ating bansa. Subalit pagka si Jesus tinanggap mo, siyang puso. Ngayon, pag pinagsikapan mo na pagharian ka ng Diyos, mamuhay ka ng ayon sa kalooban ng Diyos, baka pwede pa. Ikaw ang magamit ng Diyos para ang problema ng ating bayan, problema ng ating bansa, ay lulutasin ni Jesus. Yun ang ibig sabihin ng ating pamagats na ating pinag-aralan. Unahin si Lord, ayos ang lahat. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Grace teaches us to put God above all. James chapter 5 verse 5. Warning sa mga taong puro pleasure lang ang inaatupag. Truth, kung tayo lang, madali tayong malulong sa comfort at kasiyahan ng mundo. Grace, pero ang biyaya ng Diyos ang nagtuturo sa atin na siya ang unahin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sa aklat ni Titus o Tito, chapter 2, verse 11 to 12. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus. Truth and grace, parang GPS yan. Yung bang mapa, pag ikaw nakasakay sa motorsiklo, nakasakay ka sa kotse, binabasa natin yung ating hangganan o saan tayo pupunta, saan tayo nagmula. Kung sarili mong daan ang sundin mo, maliligaw ka. Pero kung God ang first, siya ang magdadala sa tamang destinasyon. Grace teaches us to put God above all. May 3 punto ako na ibabahagi sa inyo ngayon. Kung ano itong tinuturo ng grasya ng Panginoon sa atin para masuplayan lahat ng pangailangan natin. Uulitin ko, grace teaches us to put God above all. Unang punto, grace gives us eternal priorities. Put Him before anything. Yan ang number 1. Number 2, grace praise us from people pleasing. Put Him before popularity. And number 3, grace makes us content. Put Him before positions. Babalikan natin ang number 1. Grace gives us eternal priorities. Put Him before anything. In John chapter 6 verse 27, huwag magtrabaho para sa pagkaing nasisira, kundi sa tinapay na nagbibigay buhay. Kaya
tayo nagtatrabaho, bakit? Para mabuhay tayo, para may makain tayo. Sapagkat ayaw natin magutom tayo, ayaw natin magutom ang pamilya natin. Kaya tayo nagtatrabaho. Sumalit, ang grasya ng Diyos ay dumating na. Magtrabaho tayo para tumanggap tayo ng hindi pagkain sa araw-araw natin dahil sa trabaho natin kaya tayo nagkakaroon ng pagkain. Salit, ulitin ko, huwag magtrabaho para sa pagkain nasisira, kundi sa tinapay ng buhay. Purihin ang Diyos. Nagtatrabaho tayo para sa tinapay ng buhay. Sino ang tinapay ng buhay? Si Jesus. Dapat tanggapin natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at sarili natin kapagligtas. Sapagkat si Jesus ang nagpapalakas sa ating buhay. Siya ang tinapay ng buhay. Kaya, napakaganda sa ating teksto na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Yan ang sinasabi si John sa truth po. Sa mundo, career, pera, at success ang sukatan ng halaga. Sa grace, pero si Jesus mismo ang nagbibigay ng fulfillment na walang hanggan. Grace and truth, every time you make plans, ask, is this aligned with God's kingdom? Iyan ang unang punto. Grace gives us eternal priorities. Put Him before anything. Number 2, grace praise us from people pleasing. Put Him before popularity. And the book of John, chapter 5, verse 44. Paano ka maniniwala kung papuri ng tao lang ang hanap mo? Truth, lahat tayo may desire to be liked and accepted. Yan ang katotohanan. Tayo may desire to be liked and accepted. Grace, pero dahil kay Kristo, fully accepted ka na ng Diyos. Romans chapter 8 verse 1. Dahil lang kay Kristo, tinanggap na tayo ni Jesus. Tinanggap na tayo ng Panginoon. Bakit tinanggap? Sapagat tinubos na tayo ng Panginoon. Ang buhay natin, hindi na ito atin ngayon. Ito'y binayaran na ng Diyos ng mahal. Binayaran tayo ng Panginoon. Tinubos na tayo, sabi sa awiting kanina, tinubos tayo. Tinubos na tayo ni Kristo. Kaya fully accepted na sa Diyos ang bawat isa sa atin. Tinanggap na, bakit? Kung ang buhay ni Jesus tinubos, inialay para tubusin tayo? Gaano pa kaya na mag-alinlangan tayo na tayo anak na ng Diyos, na tayo ay anak na ng Diyos, tagapagmana na ng Panginoon? Iyan ang grace. Dahil kay Kristo, fully accepted na tayo ng Diyos. Romans 8:1. Grace and truth, kahit wala kang maraming likes sa social media, may love ka na mula kay God na hindi mawawala. Purihin ang Panginoon. Di ba, karamihan sa atin, gusto natin, maraming malugod sa atin. Maraming maengganyo, marami, papurihan tayo. Di ba, karamihan? Maging sa mga vlogger ngayon, makikita natin sa mga Facebook, gusto natin marami ng makinig. Ang bilang ba ng mga listener natin, mga nakikinig sa atin, gusto natin napakarami. Kasi ang akala natin, pag marami ang listener natin, pag maraming naengganyo sa atin, marami tayong kayamanan, marami tayong pera, marami ganon. Pero ang katotohanan, ang grasya ng Diyos ay sa atin na.
Kung ang grasya ng Diyos ay nasa atin, ibig sabihin, pag si Jesus ay sa atin, ano pang hanapin natin? Sa Diyos ay walang imposible. Siya ang doktor ng mga doktor. He is a great provider. Nothing is impossible with Him. Grace. Grace and truth. Kahit wala kang maraming likes sa social media, may love ka na mula sa God na hindi mawawala. Yan ang katotohanan. Sapagkat bago tayo umibig sa Diyos, minahal na muna tayo ng Panginoon. At dahil nasa mahal tayo ng Panginoon, hindi tayo pahindian ng Panginoon. Yan ang pangalawang punto. Yung una at pangalawang punto at yung pangatlong punto. Grace makes us content. Put Him before positions. Unahin natin ang Diyos sa ating mga pag-aari, sa kayamanan. Kung ang kayamanan, yun ang ginudiyos mo, magiging walang kabuluhan ng kayamanan mo. Kung wala naman si Jesus. Ang kayamanan hindi masama. Pero pag inuna mo ang kayamanan kaysa Diyos, useless sa harapan ng Diyos ang iyong kayamanan. Sabi kung ibig mo, makontento ka sa buhay, kung ibig mo pagpalain ng Diyos, kung ibig mo magtagumpay, guminhawa sa mundong ito, at tumanggap ng buhay na walang hanggan, dapat ang grasya ng Diyos ay tanggapin mo. Unahin mo ang Diyos bago sa kayamanan mo o pag-aari mo. Put Him before positions. And the book of Luke, chapter 12, verse 15. Life is not about positions. Wala sa laki ng kayamanan natin ang ating buhay ngayon. Ang ating tagumpay. Truth, ang mundo nagsasabing, you are what you own. Yan ang katotohanan ng truth. Grace, pero sa biyaya ng Diyos, natututo tayong maging content at generous. Grace and truth, practice generosity. Hindi dahil sa sobra ka, kundi dahil sobra ang grace na tinanggap mo mula sa ating Panginoon. Grace makes us content. Put Him before positions. Yan ang sinasabi sa ating teksto. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Anong ibig sabihin? Pag inuna natin ang Diyos, hindi ba sabi sa lumang tipan yung kautosan pa ng Diyos? Alam natin maraming kautosan ng Diyos. Alam natin 10 utos, pero marami pang dinagdag yan sa batas ni Moses. Anong utos ng Diyos? Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip at ang iyong buong lakas. Iyan ang number 1. At number 2, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun ang utos ng Diyos. Kaya, pag inibig natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong pag-isip at ng buong lakas natin, si Kristo ay sumasa atin. Sumasa atin ang Panginoon. At once na sumasa atin ang Panginoon, may hanapin pa ba tayo? Di ba pag mayaman tayo, sabi natin, kompleto na ang buhay ko. May 1 milyon ako, kaya sabi ng isang mayaman, saganang-sagana ang inani ko ngayon. Wala na akong mapaglagyan sa aanihin ko. Anong gagawin ko? Kailangan magpatayo ako ng malaking budika para lagyan sa mga inani ko. Sapagkat wala na akong mapaglagyan, kaya magpapagawa ko ng malaking lalagyan ng kayamanan ko, ng mga ani ko, para doon kong ilagay. Para, sabi ng mayaman, habang buhay, hindi na ako magtatrabaho, kain, inom, kasiyahan ang gagawin ko. Sapagkat, sobrang ng kayamanan ko. Anong sagot ng Diyos? Anong sabi niya ng Panginoon? Hangal, ngayong gabing ito, kukunin ko lang buhay mo. Saan ba mapupunta kayamanan natin kung wala si Jesus? Useless. Kaya kung ibig mo yumaman, kung ibig
magtagumpay, kung ibig guminhawa, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Purihin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. Alam po ninyo, itong Matthew 6 verse 33, ito po ang unang salita ng Diyos na napakinggan ko. Since 1984, nakilala ko si Jesus. Kasi dati-rati, ako po ay may asawa na. May 3 anak ng misis ko. Siyempre, 3 anak namin yun. Kaya lang, nauna umuwi na ang may bahay ko sa Panginoon. Kaya ako na lang ngayon natira at yung mga anak ko may mga asawa naman ngayon sa biyaya ng Diyos. Noong una, bagong kasal kami, ako po at ang asawa ko ay Bicol. Sa pinakadulo ng Bicol kami, sa Gubat, Sorsogon po. Taga Sorsogon po ako. Ang misis ko, taga Barcelona, Sorsogon. 2 bayan. Magkatabing bayan ang Barcelona at saka Gubat. Nung kami magsumpaan, nung kami kinasal, sabi ng misis ko, sabi ng kabiyak ng puso ko, nung kami doon na sa bahay namin nakatira, tinitingnan namin yung kalakaran ng mga buhay doon sa amin at may nakikita kami na dating mahirap, walang pinag-aralan. Pero nung pumunta sa Maynila, yumaman. Kaya nagkaisa kami ng ating may bahay. Sabi ng misis ko, yung kapitbahay natin, walang pinag-aralan. Subalit nang pumunta sa Maynila, yumaman. Pupunta tayo sa Maynila para yumaman tayo. Sabi ko, daling salita, pumunta kami sa Maynila. Dahil lang sa malayo kami sa Diyos, dahil lang sa hindi pa namin nakikilala ang Panginoon, humigit kumulang 7 years kami nagsikap. Yung gabi ginagawa naming araw ng kaming mag-asawa para mabuhay kami. Pero nakalulungkot, may 7 years, ultimo yung gamit namin sa bahay, hindi namin mapundar. Sapagkat hindi namin kilala si Jesus. Hindi namin pinagbibigyan ang kalooban ng Diyos sa aming buhay. Hindi namin kilala. Ang ginagawa lang namin, yung gabi ginagawa naming araw para mabuhay kami, magtagumpay kami sa buhay, aming mga anak magtagumpay. Yun lang ang alam namin, subalit. Nung matuklasan ko itong Matthew 6:33, sabi ko sa sister wife ko, nung primero kami, sabi ko, naniniwala ka ba sa sinasabi sa Matthew 6:33? Pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, at ang lahat ay gagawin ng Diyos. Nagkaisa kami. At yun, tamang-tama, doon namin nakilala ang Panginoon. Sa pamagitan ng seminaryo sa Espiritu Santo. Alam po ninyo, noong 1984, yung mga seminaryo sa Espiritu Santo, kahit na wala kaming kainan, maghapon malimit ang seminaryo sa Espiritu Santo, simulang umaga, pagdating ng tanghali, ang kain lamang namin biskwit, kape. Hanggang 6:00 ng gabi. Pero pagdating ng baptism, 6:00 ng gabi, makikita mo yung biyaya, yung grasya ng Diyos ay talagang dumadaloy. Makikita mo, mahilig ako kumain ng masasarap pagdating ng tanghali. Pero sa seminaryo, sa Espiritu Santo, kahit na biskwit lang kinain ko pagdating sa baptism, talagang puspos ako ng Espiritu Santo at yun ang first time ko na naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Napakinggan ko yung pangako ng Diyos na pag inuna natin ng Diyos, nang higit sa lahat, pag pinagsikapan natin, pagharian tayo ng Diyos, at mabuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos, lahat na kailangan natin, tatanggapin natin mula sa Panginoon. Kaya simula napuspos ako, at nung ako'y mapuspos ng Espiritu Santo,
Nangako ako. Sabi ko sa Panginoon, kinausap ko siya. Bagamat pikit ang mata ko kasi baptism. Sabi ko, Panginoon, bakit ngayon ka lang nagpakilala sa akin? Hindi sana matagal na nakilala. At sabi ko sa kanya, yamang nagpakilala ka sa akin. Ako'y nangangako, Panginoon. Covenant ko sa Panginoon yon. Habang ako'y nabubuhay, maglilingkod ako sa iyo, ano man mangyari. Hindi lamang ako, buong pamilya ko ay gagawin ko para maglingkod sa iyo. At sa biyaya ng Diyos. Sa grasya ng Diyos, naadik ako sa prayer meeting, hanggang sa napansin ko na lang, ako pala ay disipulo na. Naging disciple na ako, at ang sister wife ko, kasama-sama ko sa mga prayer meeting noon. At doon namin naranasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Doon namin napatunayan na kapag inuna pala natin ang Diyos, pag pinagsikapan pala tayo na sumunod o pagharian ng Diyos, yung problema mo sa mga anak mo kay mga anak ka, kung may problema ka sa negosyo mo, kung may business ka, lahat ay ibibigay ng Panginoon. Purihin ang Diyos. At ngayon, mahigit 41 years na ako sa gawain. Nag-umpisa kami sa walang-wala. Mula sa Bicol, pinakadulo ng Bicol. Subalit ngayon sa biyaya ng Diyos, ang 3 anak na ng sister wife ko, puro professional, puro na sila may mga asawa at may kanya-kanya ng house and lot. Tagumpay! Bakit tagumpay? Bakit nagkaroon ng mga sariling tahanan ang mga anak ko? Bakit kaming mag-asawa nagkaroon ng bahay? 2 pa. Patuloy ang grasya ng Diyos. Once na inuna natin ang Diyos sa ating buhay, once na pinagsikapan natin na pagharian tayo ng Diyos, kahit hindi mo nahingi ng kailangan mo, ibibigay sapagkat kilala tayo ng Diyos. Tayo ay pinili, hinirang ng Diyos. Sabi ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at tumirang sa inyo para humayo at mamunga. Pag yun ang tinanggap natin, pag si Kristo ay nasa puso natin, mga kapatid ko kay Kristo, pagpaaral ng mga anak mo, hindi po problema. Problema ni Jesus yan. Ang bahaya at luto ng mga anak ko, hindi problema ng mga anak mo. Si Jesus yan ang nangako. Sapagat sinabi ng Panginoon, humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral sa lahat ang mabuting balita. Bautismo ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan na sumunod sa lahat na ipinag-uutos ko sa inyo. At nangako si Jesus pagka tayo naglilingkod sa Kanya. Pag tinanggap natin siya sa ating puso bilang Panginoon, sarili nating tagapagligtas. Anong pangako niya? Pag humayo tayo para mamunga, hindi ko kayo iwanan. Saan man kayo pumaraan, sabi ni Jesus, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus, the Son of the living God. Ito na ang conclusion natin. Sharing ko lang yon. Ang tamang choice ay si Lord ang unahin. Dahil sabi sa Matthew 6:33, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ang lahat ay na kailangan natin ibibigay. Kapag siyang una, lahat ng bagay ay idinadagdag niya. Hindi ito dahil sa magaling tayo, kundi dahil sa biyaya niya. Gaya ng pangako sa 2 Corinthians 9:6, siya mismo ang nagbibigay ng lahat ng kailangan natin para makapamuhay sa tama at maging mapagbigay. Kaya let us always make the right choice. God first, everything else will follow you. Purihin ang Panginoon. At sa mga sandaling ito, bago ako mag-closing prayer, tayo muna ay aawit sa Panginoon. Umawit muna tayo. Gusto ko na papurihan natin ang Panginoon sapagkat katulad ba ng tatay, pag may kailangan tayo sa tatay, ang gagawin natin, simple lalambingin natin siya. Pararangalan muna siya. Di ba? Bago tayo manalangin, alam ko marami kayong kahilingan. Alam ko, maraming may problema. Ang iba sa atin may mga sakit karamdaman. Gusto ko na ibigay lahat ang kailangan ninyo sa pangalan ni Jesus sapagkat ang grasya ng Diyos ay dumating na sa atin.
tinapos na ni Jesus ang lahat ng sakit natin. Sabi sa Biblia, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na umaga sa krus ng Kalbaryo. Ang sakit mo ngayon, saan ka man naroon, pinagaling na ni Jesus. Ang problema mo, tinugon na ni Jesus. Dahil na sa biyaya, dahil na sa grasya na dumaloy sa atin, na binigay sa atin ng Diyos, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, at sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, dumating sa atin ang grasya ng Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, magkaisa tayo para parangalan ng Diyos. Kung ikaw ay may sakit, paniwalaan mo na ngayong gabi ay pagagalingin ka na. Kung ikaw ay may problema, sa grasya, sa biyaya ng Diyos, magiging answer prayer ka na. Purihin natin ang Panginoon.
presensya ng Panginoon. Kahit sa iba't ibang bansa kayo, yun ang sinabi ng Panginoon. Na saan man tayo pumaroon, sasamahan tayo ng Panginoon. At ikinako niya na sa Mateo 7, talatang 7, ano ang sabi ng Panginoon? Humingi kayo at kayo pagbibigyan ko. Humanap kayo at makasusumpo kayo. Kumato kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat wala raw humihingi na hindi pinagbibigyan. Walang humahanap sa Diyos na hindi nakakasumpo. Walang kumakatok sa pinto na hindi pinagbubuksan. Yan ang sabi ng Panginoon sa Mateo 7:7. Hanggang 12, sabi ng Panginoon, kung kayo namang magulang dito sa lupa, marunong kayo magbigay ng mabubuting bagay sa iyong anak. Di kapag ang iyong anak na bunso humingi ng hapandesal sa umaga, ikaw tatay mo nanay, bibigyan mo ba ng bato? Walang tatay na magbibigay ng bato pag humingi sa kanyang bunsong anak ng hapandesal. Pag humingi ng itlog, bilang magulang kayo, bibigyan ba ninyo ng taas? Walang magulang na magbibigay ng isang bagay sa kanyang anak. Sabi ng Panginoon, kung kayo na masasama, kayong mga magulang dito sa lupa, marunong kayo magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak, gaano pa ako? Sabi ni Jesus, ako ang iyong ama na nasa langit. Ako ang iyong tatay. Alam ko ang iyong pangailangan ninyo. Wala kayong kailangan ngayon na hindi ko kayo ibigay. Mga kapatid ko kay Kristo ay panahon na paniwalaan natin ang sinasabi ng Panginoon. Lahat tayo ay may mga problema, may mga pagsubok sa kabila na tayo mga tinawag, pinili, hinirang na ng Diyos tayo. Pero yung pagsubok na dinaranas natin, natural yun. Hindi tayo exempted sa mga pagsubok, mga sakit, karamdaman. Ang gusto lang ng Panginoon, paniwalaan natin ang kanyang pangako. Nasabi niya, sa pamagitan ng kanyang mga sugat at tinamo sa krus sa Kalbaryo, lahat ng sakit ninyo, kinuha na niya kasama ang ipako siya sa krus. Ulang-ulang at talampakan. Lahat ng mga persecution, magtatagumpay lamang tayo sa pamagitan ng ating pagkakaisang panalangin na may pananampalataya. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, sasamahan ko po kayo. Hindi ko man kayo kilala ng lubusan, kahit sa ibang bansa kayo, sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Hindi ko man kayo kilala kayo ng Panginoon. Wala ang naililihim sa ating Panginoon. Sapagat kitang-kita niya kung tayo ay nakinig sa Word of God. Kitang-kita niya ngayon kung tinanggap natin ang Word of God na ating pinagsaluhan. Yun lang ang sikrito. Ang Word of God, tanggapin natin sa ating puso. At pag tinanggap natin ang Word of God, dapat ito magrema sa ating puso. Yun lang, hindi lamang kung may sakit tayo, hingi tayo. Hindi naman tayo nakikinig ng Word of God. Kaya may Word of God muna na pinag-aralan para tanggapin mo natin. Kasi pag tinanggap natin ang Word of God, si Jesus ay tinanggap mo sa iyong puso. At pag tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, may imposible ba kay Jesus? Wala. Pag si Jesus ay nasa puso mo, sabi sa Biblia, humingi kayo at kayo pagbibigyan. Ano mang hihingi natin ngayon ay kaya ibigay ng Diyos. Sapagat ang buhay natin na may pangailangan ay pag-aari na ng Diyos. Ang tatay natin si Jesus, hindi papayag siya na ang sakit mo na kanser, hindi niya pagalingin. Hindi siya papayag na ang anak niya ay may mabigat na problema sa anak, sa asawa, sa negosyo, sa pamilya, maging sa community. Kung naniniwala ka, anak ka ng Diyos, mahal tayo ng Panginoon, kapatid, paniwalaan mo. Sumabay kayo sa maikling panalangin ito at gawin yung sariling panalangin. Sumabay kayo. Sabi niyo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Sapagkat sa kabila na ako'y anak mo na, malimit pa ako. Sumuway sa kalooban. Lord, alam ko na ang grasya namin, ang grasya mo ay dumating na sa amin. Sa pamagitan ng grasyang ito, wala kaming kailangan na hindi mo kaya ibigay. Ano man sakit karamdaman namin mula ulat at talampakan ay kayong pagalingin. Sapagat dumating na ang iyong biyaya. Ang iyong biyaya.
Ang grasya na hindi kaya bayaran ng kayamanan ng sanlibutan ito, yun ang bigay mo sa amin. Lord, pagmasdan mo ang iyong mga anak na nakikinig sa Rhythm of Grace Fellowship online. Kilala mo silang lahat. Samot dalangin ko po na sa pangalan ng higit sa lahat ng pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, iunat mo po ang mapaghimalang kamay. Lahat ng sakit karamdaman nila ay tunawin mo in the mighty name of Jesus. By the blood of Jesus Christ, we proclaim healing and deliverance. At sa pangalan ni Jesus, yung nag-alinlangan pa, alisin mo ang kayong pag-alinlangan sa pananampalataya na katulad bigay mo sa amin, ang ibgawad mo sa kanila para maranasan nilang kagilagilanas na biyaya at pagpapala, ang himala na noong pa man ipinangako mo na. At sa pangalan ni Kristo na aming tagapagligtas, Yahweh, pinanaligan po namin na ang iyong grasya, ang iyong biyaya ay lumataloy ng Diyos sa aming mga kapatid na nakikinig sa Rhythm of Grace Fellowship ito. Lord, walang malayo sa iyo. Malayo man sila, kaya mo sila abutin. Sa pamagitan ng aming pagkakaisang pananampalataya sa iyo, ang lahat na may sakit ay pinagagaling mo na in the mighty name of Jesus. Ang lahat na may pagsubok, persecution, dumadaloy na ang iyong biyaya sa pamagitan ng Espiritu Santo. Dumadaloy sa kanilang biyaya para ang mga pagsubok na yan ay mapagtagumpay nila. At sa pangalan ni Kristo na namatay at muling nabuhay, sa pamagitan ng kanyang grasya na ibinuhos na sa atin, tanggapin mo kapatid ang kagalingan, tanggapin mo ng biyaya, ang grasya ng Diyos na hindi kaya bayaran ng kayamanan sa libutan kita. Receive the power of the Holy Spirit right now. Take it. Only believe. Sumampalataya ka lang kapatid. Paniwalaan mo na ikaw ay pinagagaling na. Tsak yun, pinagaling ka na, pinagpala ka na. Answered prayer ka na sa kahilingan. To God be the highest glory in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. Praise God. Maraming salamat po sa lahat ng sumama. At binabati namin yung mga nag-comment and mga nandyan sa nakasama pa rin namin kayo. Sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama na siyang laging nagmamahal sa atin bilang ating magulang. Sumati nawa ang pagpapala ng Diyos Anak, ating Panginoong Isus, na namatay sa krus ng Kalbaryo at nag-alay ng kanyang buhay, ang kanyang dugo ay tumikis upang tayo hugasan, linisin. At sumati ang pagpapala ng Diyos Espiritu Santo na laging nagpapaalala kung gaano tayo minamahal ng ating Panginoon. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. God bless us all and see you next Sunday.